kumanta na rin ho guys itong si former Chief PDEA Director na si retired General Junicio Santiago. So sa mga hindi guys nakakalam, itong si retired General Junicio Santiago ay appointee ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang head of the Dangerous Drug Board Chairman noong taong 2017 nung inappoint ni dating Pangulong Duterte itong si retired General Junicio Santiago bilang DDB chairman. So ngayon kasi guys, marami ang hinahanap itong si former PDEA Director Santiago kasi gustong hingian siya ng side comments, 'di ba? Kahit small comments lang kung meron nga bang katotohanan ang mga bintang, mga paratang na isiniwalat ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na meron daw tayong presidenteng bangag, presidenteng adik, 'di ba? At higit sa lahat ay gumagamit ng droga. So ngayon, madaming tao ang hinahanap itong si former DDB chair kasi naglingkod ito sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya meron tong kinalaman. So ngayon, binigyan niyang diin yung mga paratang din ni Harry Roque at yung paratang ni former President Rodrigo Roa Duterte. Binigyan niya tayo ng kalinawan at katotohanan. So ngayon guys, meron akong ipi-play sa inyong video mamaya. At nakasaad doon sa video nung tinanong ni sino ba to, yung kalbo, si Kap Nino Barsaga, kung may katotohanan nga ba itong sinabi ni former President Duterte na meron daw tayong presidenteng adik, presidenteng bangag. Abay, tahasan niyang sinagot at walang pag-aatubili guys na wala daw silang record. So hindi totoo ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na meron tayong presidenteng adik. Kasi guys, di ba lumabas na din yung resulta ng PDEA na sinasabi na wala doon ang list ng mga narco-list itong pangalan ni President Bongbong Marcos. At madaming mga DDS ang hindi naniniwala. Madaming mga taga-supporters, mga aso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang hindi naniniwala sapagkat ang nakaupong administrasyon daw ngayon ay si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga madami kaming mga naghahanap ng side comment ni ex-DDB chairman kasi inappoint to ni Digong na si Santiago kasi naglingkod to noong panahon niya. At isa pa guys sa mga nabanggit niya na yung mga kinasuhan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mga generals, mga kaaway niya na may kaukulan sa pwesto na nagdudroga daw, halos karamihan pala doon guys ay hindi totoo. Mga fabricated stories. Talaga nga naman si Mima nabubulol na, no? So ngayon ipi-play natin tong video ni Nino Barsaga and I hope na sana hindi niya ako i-copyright, no? So pakita natin ha para meron tayong reference. Kayo tayo dati po kayong PDEA, Dangerous Drug Board Director noon. Nung sa panahon niyo po ba, nasa listahan po ba, nasa list po ba si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Actually, tinanong ko yung deputy ko sa si Derek yun. Sabi ko, may natatandaan ba kayo na-encounter natin listahan? Sabi niya, wala. Tapos sabi ko, tama yung sinagot mo, Derek. Nag-reply ang PDEA through Derek. Kaya ulang-una, kung may report, hindi ka automatic na mapapasok sa drug list. Dahil yung meron kami tinatawag National Drug Information System. Nandoon lahat yun. Ngayon, ibabalidate siya ng member ng committee dyan, PDEA, NBI, Armed Forces, National Police. Yung mga lahat ng law enforcement at contribute dyan, pati Coast Guard. Ngayon, lahat ng report ibabalidate niya. Pag walang agreement yan, hindi papasok kahit may report. Tapos sir, tatanong ko rin po sir,
Kasi ang pinangangalandakan ng dating Pangulong Duterte, PDEA doon ang galing. Sa tingin nyo, sir, totoo yun o ano lang? Ewan ko, basta kung saan ang source niya. Dahil kami, sa tagal ko, kaya nga sabi ko nga, I even invited si BBM to be our flag raising speaker. Ba't kasi i-invitahin ko nasa drag siya? Noong panahon hindi pa siya Pangulo. Senador siya. Opo, Senator. Sir, Sinasabi naman hindi naman nagpangulo lang Yes, sir. si BBM itong 2022. Yes, sir. Sir, ano po masasabi niyo doon sa mga pinangalanan ng general at doon sa mga narcolis na pinangalanan ni dating Pangulong Duterte? Yung iba po ba doon talagang nadawit lang o sadyang isinama lang na dahil kalaban sa politika? Ano ba yung mga narcolis? Yung iba nagpuan sa akin. Nagre-reklamo, ba't sila nasama? Pero hindi naman ako, yung iba, binalidate ko. Kung nagre-reklamo, pero walang magagawa doon. Hindi ko malaman yung mga pinangalanan. Yung pinangalanan siya na bandang huli, nakipag-request ang meeting sa akin. Pinounter ko muna siya. Yes, sir. Nung sabi niya, sir, wala ako dyan. Wala akong involvement. Inamin niya sa sugal meron. Kaya sabi ko, sabi ko, pwede mag-record ko, babayar ako mo. Yes, sir. Sige. Hindi, kung ganyan pinagkita, babayar ko. Hindi ka nagsisinungaling na ako yung KCB person. Yes, sir. Okay, 'di ba? Malinaw na sinabi ni former Dangerous Drug Board Chairman, head of the DDB chairman na si retired General Junicio Santiago na hindi totoo. Wala po sa list sa mga adik itong ating presidente. So binigyan niyang diin, para magkaroon tayo ng kalinawan. So this is fabricated stories. So, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, guys, hindi talaga makatotohanan ang binitawang bombshell ni dating Pangulong Duterte. Kasi unang-una, nung mayor siya, ang presidente noon, si Ninoy. Which is si Ninoy, mortal enemy nila ng mga Aquino is yung mga Marcos. So, kapag nalaman ni Ninoy na adik pala itong si Bongbong Marcos, abay talagang isisiwalat niya yan para ho sirain ang reputasyon ng isang tao at nang hindi na makabalik sa pwesto. 'Di ba? Minus point din 'yon kapag tumakbo siya bilang kung ano pa man ang tatakbuhan niyang posisyon. And then nung tumakbo nga siya nung 2016, ang naging issue lang ho ni Pangulong Bongbong Marcos, magnanakaw, never again, never forget, 'di ba? Yan ho yung naging issue ni President. Wala nang iba, paulit-ulit lang about sa issue ng martial law. Yan guys, yung naging issue ni President. And pangalawa dito, hindi din makatotohanan ng kanyang sinabi because, sabi niya, hindi lang kita kinunta dahil nga kaibigan kita. Kung hindi man kaibigan, abay kakilala. So, diba, imagine, gaano karami ang mga kaibigang pinagtakpan mo, diba, mga kakilala mo, dahil nga sa mag-close kayo or something else, diba, gaano karami. Diba, galit na galit ka sa droga, tapos itong si Pangulong Bongbong Marcos, sabay, bakit hindi mo kinanta? Tapos, hinayaan mo pa siyang makipagtandem sa iyong anak na si Vice President Sara Duterte. Diba? Ang daming, guys, ang daming butas ng bombshell, diba? Pasabog ni Digong, talagang hindi nga naman makatotohanan. And lastly, naglabas na guys ang PDEA ng record na wala talaga doon ang pangalan ni President Bongbong Marcos. So, ano pa ba yung dapat patunayan ng isang tao? Diba? Tapos ngayon, yung anak mo, galit na galit, nag-aamok ng away nang dahil lang pinagbintangan siya, nakasama siya sa Oplan Tokhang at nililink yung pangalan ni Sara Duterte about dito sa usaping extrajudicial killing. Naghamon, nakasuhan siya. Diba ngayon, alam nyo na yung feelings nang inaakusahan kayo without factual evidence? See? Diba? Kung ano yung ginawa nyo, yan din ang babalik sa inyo. What comes around, goes around. So anyway, yan na guys, mayroon hong bigay linaw, talagang diniin ni former
Head of Dangerous Drug Board Chairman na wala po sa list itong si President Bongbong Marcos noong siya ay tumatakbo bilang presidente ng bansang Pilipinas or never napabilang sa list ng PDEA. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia Nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.